video, I will show you the different cutting techniques. So these are the materials that we are going to use. So sa pagluluto, mapagulay man yan o karne, kinakailangan na hugasan muna natin na mabuti para mawala yung mga bacteria or microorganism na nakadikit dito. Before we start, we need to wear our apron and hairnet para maiwasan yung mga komplikasyon na pwedeng mangyari katulad ng paglaglag or pagdikit ng buhok sa mga hinihiwa or niluluto natin. Kinakailangan din na nakapaghugas tayo ng kamay na mabuti at hindi mahahaba ang kuko dahil dito madalas kapitan ng bakterya. Next is ipapakita ko sa inyo yung magiging formation ng ating mga daliri or kamay. Kinakailangan na nakaganito siya. Like this. At itong thumbnail natin, ito yung magiging pang-push natin dun sa vegetable na hihiwain natin. Like for example, ito. Yan. Habang hinihiwa natin yan, unti-unti natin siyang pinupush. So, sa kutsilyo naman, kinakailangan na yung thumbnail natin, dito natin siya ihahawak at ito naman ay dito sa kabilang side. Itong 3 fingers, siya yung hahawak dito sa pinakahawakan ng kutsilyo. So, sa paghiwa, back and forward lang siya, back and forward. Like this. Okay. Sa chopping board naman, kapag madulas yung mga mesa natin or yung mantel, pwede tayong maglagay ng cloth or tissue dito sa ilalim para hindi siya dumudulas. So, since hindi naman madulas yung mantel namin, hindi ko na siya lalagyan sa ilalim. So, ang una natin gagawin ay yung cube cutting technique. So, gagamit tayo dito ng sayote. Hahatiin lang natin siya sa gitna. Fantastic. Tapos, hihiwain lang natin siya ng maninipis na pahaba. Pa siya dito, pwede mo pa siyang hatiin dito sa gitna nitong mga to. Kung sa carrots naman, ganito yung magiging itsura niya. Nahiwa ko na siya. Kung makakapal siya, pwede niyo pang hatiin sa gitna. Tapos, after nito, saka niyo siya na hihiwain. Katulad nito. Katulad nito, medyo siya makapal. So, pwede niyo pa siyang hiwain sa gitna. Saka natin siya hihiwain na. Pwedeng konti-konti lang siya para mas mabilis at mas madali. Fantastic. Fantastic. Ganito yung magiging itsura ng cube sa carrots. So, kung sa sayote naman, papakita ko rin yung magiging itsura niya since ito yung sinimulan ko kaninang hiwain. Ganito siya kakapal. Hihiwain lang natin uli siya sa gitna nito para mas maging manipis na siya at makagawa tayo ng cube. Kung kaya naman ng tatlo. Fantastic.
So, ito yung magiging itsura niya. Tapos, hihiwain lang natin siya uli nung pa-cube. Fantastic. Ganito yung magiging itsura niya sa sayote. Fantastic. Cube cutting techniques, carrots and sayote. Next naman na gagawin natin ay yung dice. So, merong small, medium, at large. Unang gagawin natin ay yung small. So, gagamit tayo ng onion. Nahati ko na siya kanina kaya yung kabilang side lang muna yung gagamitin natin. Fantastic. Sa small side, merong 4 na cut. Katulad nito. 1, 2, 3, 4. Sa kabilang side, ganun lang uli yung gagawin natin. 1, 2, 3, Fantastic. 4. So, ito yung magiging itsura ng small dice. Sa medium dice naman tayo, ang gagamitin lang natin yung kalahati kanina. Sa medium dice, meron siyang 3 cut. Katulad nito. 1, 2, Fantastic. 3. Sa kabila naman, ganun lang din ulit. 3 cut lang siya. 1, 2, 3. So, ito yung magiging itsura ng medium dice. Sa large dice naman tayo. So, panibagong onion, hatiin lang natin siya sa gitna. Yung formation ng kamay. So, yung kabilang side na lang muna yung gagamitin natin. Sa large dice, pwede na siya ng 2 cut lang. Like this. 1, Fantastic. 2. Sa kabilang side, ganun naman din siya ulit. 2 cut lang. 1, 2. So, ito yung tinatawag na large dice. Ang next naman ay yung mince. So, gagamit tayo ng garlic. Pipit-pitin na muna natin siya para mas mabilis natin siya mabalatan. Iwasan lang natin na hindi tayo masusugatan. Tapos, balatan na natin. Tapos, saka natin siya hihiwain. Fantastic. Pwede rin naman siyang maging ganito. Hahawakan niyo lang yung dulo nito. Kapatungan ng palad. Tulad nito. Para masapino pa natin siya. Ito yung magiging itsura ng mince. Next naman na gagawin natin ay yung chiffonade. So, ang gagamitin natin ay yung leaves ng saluyot. Pagpapatong-patungin lang natin siya tapos i-roll. Katulad nito. Tapos, saka natin siya hihiwain. So, ganito yung magiging itsura ng chiffonade. Fantastic. Next naman ay yung julienne cut. So, gagamit tayo dito ng carrots. Hatiin muna natin siya dito sa gilid para maging flat, para hindi siya nagro-roll. Katulad nito. So, ganito na siya. Hindi na siya nagro-roll. Ganon din dito sa magkabilang gilid para makagawa tayo ng parang box. So, ganito na yung magiging itsura niya. So,
dito sa julienne, maninipis lang siya na pahaba. Katulad nito. Ipagdalawa lang natin siya para mas madaling mahiwa. Fantastic. Ganito siya. So, ito yung itsura ng julienne. Sa diagonal naman, gagamit tayo ng beans. Aalisin na muna natin yung dalawang dulo niya. Tapos, hihiwain lang natin siya ng pa-diagonal. Fantastic. Ganito yung magiging itsura niya. Ang next cut na gagawin naman natin ay yung oblique. So, gagamit tayo ng carrots. Pa-diagonal lang gagawin natin cut katulad nito. Tapos, iro-roll lang natin siya para itong patulis niya dito na siya paturo. Pa-diagonal lang uli ang gagawin. Roll lang tayo ng roll. Fantastic. So, ito yung magiging itsura ng oblique cut. Next naman ay batonette. So, gagamit tayo ng sayote. Sayote, para lang siyang french fries cut. Mas makapal lang siya sa julienne. So, gawa lang muna tayo ng parang pie square. Hatiin natin muna to dito. At ito. Sa kabilang side din. Pati sa magkabilang side para makagawa tayo ng pie square na sinasabi ko. Fantastic. So, ganito yung magiging itsura niya. Next is, hiwain na natin siya ng parang pang french fries. Ipagdalawa na natin para hindi siya mas mahirap hiwain. Tanggalin muna natin ito. Ito yung tinatawag na batonette. Gagawin naman natin ngayon ay yung slice cut. So, gagamit tayo dito ng onion. Kalahati lang ng onion yung gagamitin natin. Ito yung kadalasan ginagamit sa pagluluto. Yung maninipis na hiwa lang. Fantastic. Ito yung tinatawag na slice cut. So that's all for today. I hope that you've learned a lot from me about the different cutting techniques. So ito na po yung pinaka-finished product niya. So mas prefer ko na lang gumamit ng iba't ibang gulay para magamit ko pa siya pagkatapos. Para maluto ko pa siya. Katulad na lang nung chop suey. So yun lang. Thank you!